Asek, kumusta po ang monitoring po natin ngayon doon po sa Hawaii dahil po rito sa pinakamatinding wildfire po na ito kung saan 73 na ang namatay? Salamat po. For now, continue ang monitoring ng ating konsulado with the Philippine community in Maui. May konting perspektiba lang po. About 388,000 of the state ay declared Filipino or part Filipino. Ito ay ayon sa US Census 2020. Apo. Ngayon, of this 388,000, about 200,000 identify themselves as pure Filipino. Okay. Now, of these pure Filipinos, 60 to 65% were born in the United States. So, American citizens. So, mga 35%, 40% ay born abroad, presumably in the Philippines. Apo. So, pumunta sila sa Amerika bilang permanent citizens at either some of them have gotten US citizenship and about 15% yung natitira na hindi pa US citizen. So, ito yung mga Philippine passport holders, may mga green card. So, if you look at the 200,000, you're looking about 12,000 in the entire state of Hawaii, or about 1,500 in Maui, because you're looking about 6% of the population there na Pinoy. Now, pag sinabing daan-daan ang nawawala in the state of Maui, chances are many of them have Filipino blood but are either mixed or US passport holders or US citizens already. So hindi po tulad ito yung tulad ng mga crisis natin sa Sudan o kaya sa Turkey, kung saan pag sinabi natin Pilipino, sigurado tayong Philippine passport holder. Ang mga yan nangangailangan ng Philippine consulate assistance or Philippine embassy assistance at nangangailangan ng repatriation. In this case, we have full confidence in the Hawaii state government. Yung tinatawag nilang Hawaii Emergency Management Agency o kaya ang Federal Emergency Management Agency, na meron silang enough resources, both human, logistics, and financial, to assist those yung mga nangangailangan ng tulong dun sa isla ng Maui. Apo. Asek, matanong ko lang po, sa mga oras pong ito, habang tayo po ay nag-uusap, may report na po ba kayo na meron pong nasawi na kababayan po natin dyan po sa wildfire na yan, dyan po sa Hawaii? Ang state of Hawaii ay hindi ho nagre-release pa ng breakdown in ethnicity noong 93. So, what you have is the same data I have. According to our consulate in Honolulu, hindi nagre-release ang Hawaii State Civil Defense ng ethnicity or mga nasawi. Now, according to the Office of Foreign Missions ng US State Department, wala pa silang naiulat na foreigner na nasawi dito sa wildfires na ito. So, pag sinabing foreigners, ito yung mga non-US citizens o kaya green card holders, but minamonitor natin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Alam niyo ho, some 15 years back, nakatira po kami sa Hawaii. Apo. Deputy Consul General po ako doon noon. Kaya kilala ko yung mga tao, kilala ko yung mga ibang miyembro ng Filipino community natin doon. At nakausap ko po sila kahapon to gain some perspective kung ano ba talaga ang nangyayari. Apo. Sabi nga niya, marami talagang kababayan natin ang nawalan ng bahay, nawalan ng business. Asek, kanina nabanggit ninyo na meron kayo naman nakausap na mga Filipino community sa Hawaii. Saan po sila nanunuluyan ngayon? According to the Filipino Maui Chamber of Commerce, may mga tao sa Lahaina na in-evacuate nila at andun po sa temporary shelters. Kung titignan po natin ang isla ng Maui, ang Lahaina is somewhere toward the west. Yung pinakamalaking syudad nila ngayon is called Kahului.
At dun po yung sentro ng mga emergency assistance ngayon. Ang Maui po kasi ay isang tourist spot. Lahat Okay. ng mga kababaalan, lahat ng mga US citizens, they always want to go to Maui. Seen ho ito na mga countless movies in Hollywood about Hawaii. Pag sinabing Hawaii, Maui. And inilikas nga nila lahat ng mga turista from from Maui, at dinala nila sa ibang isla na, o kaya dun sa shelters na ginawa nila para sa mga evacuees. Mm. Okay. Asek, ano po ngayon ang plano ng DFA? Kasi ako sakali na magkaroon nga po ng repatriation, meron na po ba mga nakahanda na pagpaplano ang ating pong pamahalaan, lalong-lalo na po sa inyo sa DFA, Asek? Always ready po. Sa lahat ng mga kababayan natin who wish to go home, andyan po ang mga konsulado natin at ang embahada natin para tulungan yung mga kababayan natin makauwi. Meron po tayong Assistance to Nationals Fund na ginagamit natin para bumili ng ticket nila, ayusin yung mga travel arrangements nila if they need to come home.